So, yan, kumusta po kayo guys? Okay, so welcome back to my channel. Tignan natin guys kung kanino po ba itong love situation. No? So, bago tayo guys mag-start, maraming salamat kasi hanggang ngayon ay nandito ka. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka na rin and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. Okay, hindi ba tayo guys tapos? Sa mga gusto pong magpa-private reading, pwede niyo ako guys i-message. Jade Tarot. Yes, ako rin po si Jade. Oo. Sa Facebook guys, no? I-message niyo ako. Jade Tarot. Meron din po akong Facebook page. Okay, so tingnan natin guys. Okay. Kanina po itong love situation. So, meron tayong reconciliation. Wow! Reconciliation. So, maaaring ito ay may magpaparamdam sa iyo na someone na sinaktan ka, maaaring iniwan ka, inabandon na ka, healing family issues. So, siguro guys, meron kayong family nitong taong to. May think itong person na to, kaya siya natagalan, no? Natagalan kung bakit hindi siya agad-agad nag-reach out. Maaring nakarating na rin sa family mo yung issue yung dalawa. And I think itong person to ay nahihiya, no? Kasi ito, nandito yung family, oh. Nahiya yung person mo, humahanap siya ng lakas ng loob para bumalik. Siguro hindi na rin niya alam kung paano pa babalik. So, nung una, parang hinayaan niya na lang din eh. Kung nasang sitwasyon siya, hinayaan niya na lang din. Pero this time, mukhang magkakaroon siya guys ng lakas ng loob makipag-reconcile sa inyo. Okay, no? Someone from your past is returning to your life. Diba? Someone from the past ang babalik sa buhay mo. Okay, so tingnan pa natin. Meron po tayong healing family issue. Diba? Nakuha pa rin natin to guys. May conflict talaga guys, no? Kung kayo ay pamilyado na, parehas kayo may pamilya, I think yun din guys yung aayusing gulo na tong person mo, no? Hindi lang yung relationship yung dalawa, kundi pati yung personal niyang problema. And kung ikayo, dalawa, mag-asawa kayo, parang kailangan niya suyuin, hindi lang ikaw, kundi yung pamilya mo at yung mga anak nyo. Okay? So, tignan natin guys. Iba sa inyo guys, maaaring nandyan na eh. Nakipag-reconcile na, nabuo na, may second chance na. And maaaring parang nangangapa pa. Okay? Parang hindi pa siya guys ganun kabilis maayos. Kasi nangangapa pa eh, kagagaling pa sa sa mga trauma. Okay, so tingnan natin. Meron po tayong this could be the one. Diba? Tinitignan ka ng person mo bilang isang someone na ikaw na yung the one, wedding. So, isi-save ng person mo yung marriage nyo, guys. Kung kayo, guys, ay kasal. Yung iba sa inyo, guys, worth waiting for. Kung hindi pa daw kayo kasal, maaaring may kasal na magaganap, no? May kasalang magaganap dito. So, tignan natin. Ayusin ko lang to. Okay, ayusin ko lang, guys, tong camera. Wait lang. Ayan. So, tignan natin, guys, kanino ba tong love situation? Kanina po itong love situation. Iba sa inyo guys, mari may konfrontasyon na naganap eh. May away na, may alitan na, pwede nagkaroon na ng tampuhan. So, manunuyot tong person mo guys. Okay? Hindi naman siya guys mananawang manuyo. Iba sa inyo guys, baka wala pa kayong anak. And baka nagpaplano pa lang no. Nakasettle na siya guys eh. Then ito guys, mga plano na to, nakikita ko na yung person mo, gusto niyang totohanin na ulit. No? Parang nalihis siya ng landas eh. Okay. Kanina po itong love situation. Meron tayong friendship. Mukhang nagsimula kayo sa pagiging magkaibigan. Baka best friend mo to. Okay, pa sa inyo guys, maaaring wala kayong label. Okay, so ngayon magkakaroon na. Sweet dreams. Ilang araw nga rin to guys, pinag-isipan ng person mo. Okay, mukhang gagaan na daw ang pakiramdam ng iba sa inyo guys, no? Pagkatapos nyo guys, mahirapan matulog. So, pag nagparamdam tong person na to guys, nakakita ko mukhang magiging kalmado na ulit. O parang babalik na kayo sa normal ulit, no? Parang sakit lang yan. Kailangan i-cure. Kailangan ng gamot para mag-heal. So, parang ganun din guys, no? Pag broken-hearted, kailangan din natin mismo yung person na nanakit sa atin. Parang nabalis, no? Diba? Pag nabalis ka, hanapin mo kung sino nakabalis sa'yo. Saka kagagaling. Parang ganun din sa love life. So, hahanapin mo kung sino yung taong nanakit sa'yo kasi siya rin yung gagamot sa'yo. Okay, so daydream, nakikita ko guys na ilang araw din guys nahirapan tong person mo kakaisip sa'yo eh.
Nasa malayo lang siya, isip lang siya ng isip sa'yo. And iniisip niya rin guys kung ano na ba nangyayari sa'yo. Nakikibalita rin to sa mga friends mo. Ayan. Iba sa inyo guys, maaaring sa trabaho, nakikibalita yung person mo. Stalker ata to guys eh. Marami siyang inaalam sa'yo. Iba sa inyo guys, masyado kayong private life. So, baka hindi kayo masyado nagpo-post sa social media. So, nahihirapan yung person mo makahatak ng ng chismis sa'yo or baka naka-private yung account mo. Diba? Bawal din i-SS. Ganun yun eh. Paano nga ba i-private yung account na yan? Kasi ako guys, ginawa ko. Hindi kaya. Tapos, hindi rin guys, may screenshot. Diba? Pagka naka-private yung account. So, tingnan pa natin. Tabi ko lang to guys, no? Okay. Kanina po itong love situation ni Spirit Guide. Okay. So guys, meron tayong The Hangman, 'di ba? Nasa komplikado yung person mo eh. Siguro hindi niya kayang ilaban itong relationship na to nung una kasi nga nasa komplikado pa siya. And sinesettle pa rin niya yung problema niya. Personal problem to guys eh. Siguro family matters. Nandun pa rin sa point na iniisip ka niya, hawak-hawak niya pa rin yung alaala mo. Kahit parang sira-sira na dito yung person mo. Ayan, para siyang robot, diba? Okay? I think itong person mo na nag-multitask to eh. Tinatry niya talagang kontrolin yung mga sitwasyon. Okay, so tignan natin. Meron tayong The Moon. Marami siyang tinago sa inyo, guys. Okay, so nagsinungaling sa inyo tong person na to, guys. Yung iba sa inyo, guys, baka nagkaanak kayo. Yung iba sa inyo, guys, pwedeng nakunan or hindi natuloy or may conflict. Baka nagkaanak yung person mo sa iba. Pwedeng yun yung tinago niya. Okay. Iba sa inyo guys, may duda. Baka pinalaglag, no? Kung nagkaroon ng third party itong person mo. So, medyo manipulative yung person mo. Judgment. Ayan, no? Natatakot yung person mo sa mga mapanghusga sa paligid niya. And I think isa na din yung family mo na pwedeng i-judge siya sa mga ginawa niya. The Star, kaya nyo pa to guys i-work out. Masyado lang guys mabigat yung mga ginawa ng person mo sa'yo. Pero kaya pa daw to guys i-work out. Knight of Fire. So, malakas ang fire sign. Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, so tignan pa natin. Meron tayong Page of Water na ko. Water element. So, Cancer, Pisces, and Scorpio. Yung person mo kasi, alam mo, nakikita ko sa kanya, masyado siyang controlling. Gusto kanyang maging ganito yung kailangan mong gawin, ito yung dapat mong gawin, ito ka lang, ganyan. Masyado kanyang binubuo. So, ikaw, hindi siya aware na masyado ka ng emotional dahil napipressure ka na sa mga bagay na gusto niyang ipagawa sa inyo, guys. Or kung hindi niya man, guys, sinasabi sa inyo, maaaring nararamdaman mo kasi pinaparamdam naman talaga niya kung ano yung kulang sa'yo, ano yung dapat mong itama. Okay, ayan, no? Napipressure yung iba sa inyo, guys. So, tignan pa natin. Spirit Guide. Siguro parehas kayong artist. Or artist tong person mo. Meron tayong The High Priestess. Malakas ang pakiramdam mo. Actually, yung iba sa inyo guys, napapakiramdaman mo na eh. Alam mo na kung ano yung mali. Alam mo na kung ano yung totoo. Nakikita mo na kung ano yung dapat mong itama. Ang problema lang guys, maaaring hindi mo pa inaayos, no? Hindi mo pa siya sinesettle totally. Kahit na alam mo na yung totoo. Kasi, iniisip mo na baka tama, baka ikaw yung may mali, baka tama nga siya. So, inisantabi mo yung totoong naramdaman mo. Inisantabi mo yung sakit na nararamdaman mo para dito sa person na to, guys. So, masabi ko lang, guys, marami kasi na-sacrifice dito. 5 of Air. So, eto guys, 5 of Swords. May mga disappointments kahit nasasaktan ka rito. Ayan, malakas ang energy ng Aquarius. Kahit nasasaktan ka rito, nagtiis yung iba sa inyo, guys, no? Tignan natin, ano bang nararamdaman ng person mo? Knight of Air. So, may mga inaaral pa daw siya. Medyo selfish guys yung energy ng person mo. Kasi tignan mo, naghanap pa siya eh. Siguro babaero or lalakero itong person.
Okay, naghanap pa siya. So, meron naman guys, sa bottom of the deck natin is death. So, maaaring magkakaroon talaga ng new beginning. No, may ending, pero magkakaroon ng new beginning. So, bagong cycle, maaaring kakalimutan nyo na yung mga nangyari from the past, magkakapatawaran. Person mo nakita ko, no, sa mga nagtatanong kung magbabago pa siya. Sa nakita ko, yes, mukhang malaki ang chance na magbago tong person mo. Marami na siya guys natutunan. I think grabe yung karma na nangyari sa kanya. Tignan natin guys. Sana patungo tong relationship na to. Sana po patungo yung relationship na to. So, malakas ang energy ng air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. Okay, saan patungo? Queen of Water. Pagpapatawad to guys, ay tignan mo naman oh. Inaaral ulit pero magiging worth it naman daw guys no, kung aaralin mo pa ulit itong sitwasyon nyo. Kasi nakakita ko yung pagbabago ng person mo eh. Yung iba sa inyo guys, maaaring karelasyon mo pa siya. Okay? And baka nga nabigyan na siya ng second chance. Baka nito lang nakaraan, nagkaroon na ng reconciliation. And maaaring sasabihin niya sa inyo na hindi niya pala talaga kaya na mawala ka. Okay? So, magiging healthy na ulit ang relationship na to, guys. Iba sa inyo, guys, maaaring wala kayo talagang label. Kung hindi mo man to ex, no? Wala talaga kayong label. Then, bumabalik tong person na to. Okay? Bumabalik siya kasi gusto niyang panindigan yung naudlot na pagmamahalan nyo. Kasi wala kayong label nun. Okay, so meron tayong 4 of Air. Napapagod na yung mga gabay mo sa'yo. Napapagod na rin yung mga tao sa paligid mo na kaka-advise sa'yo. Ito yung tama, ito yung dapat mong gawin. Nabulagan kasi talaga karamihan sa inyo guys. So meron tayong 3 of Air. Dito mo naman. Bago ka natauhan guys, sira-sira ka na. Umaalis yung person mo. Okay? Ngayon, babalik siya rito eh, nang hindi niya man lang namalaya na nasira ka na ng tuluyan. Hindi siya aware na ganito na yung impact na nangyari sa'yo, no? Grabe yung impact. So, tignan natin guys, the devil. Naku, yung person mo, grabe yung regret guys. The devil. Siya talaga yung toxic dito. So, ikaw magkakaroon ka ng new beginning, magkakaroon ng awakening sa'yo, 6 of Fire. Yes, malakas ang energy ng mga Leo. 6 of Fire, nandun ka sa point na parang focus ka na sa goal mo, sa family mo, and nakikita ko sa'yo na makukuha mo yung hustisya na nararapat para sa'yo, guys. Okay? Nalagay ka kasi sa sa alanganin, no? 8 of Air, nandun ka sa point na na-stuck ka talaga sa connection mo sa person mo, and hindi ka na makaalis kasi nga dahil sa mga nag-uugnay sa inyong dalawa. So, nakikita ko rito, guys, magkakaroon ka ng matinding realization. So, dalawang bagay lang ang pwede mong piliin, no? Tatanggapin mo ba siya? Ngayon bumabalik na siya or mag-move forward ka na. Kasi mukhang mas maganda yung energy mo sa paglayo mo at hindi mo nabibigyan ng chance tong taong to guys. Kasi grabe yung struggle. Okay? Pero willing naman siya guys magbago. Okay? Kung gusto mo lang talaga ng new beginning para sa'yo, I think kasi hindi biro guys eh. Lalo na kung may mga betrayal, niloko na, nagkaroon ng third party, ilang beses na nagsinungaling. Mahirap na yalis yan sa isip natin kahit na magpatawad, no? Iba sa inyo guys, baka hingi ka ng space sa kanya. Oo, tignan natin ha. Love advice. Love advice. Meron tayong 111. Diba? 1111. So, angel number 1111. So, swerte kasi to guys. Basahin natin. Is an important number for twin flames. It symbolizes the harmony and balance of soul counterpart. So, maaaring itong person mo ay soulmate mo. Twin flame mo pa. Meron tayong soul. Diba? Your soul is preparing to reconnect. Trust in the process. Yun pa rin talaga guys yung sinasabi, no? Magtiwala ka sa connection yung dalawa ng person mo. Kasi kahit parang lumipas ang panahon, guys, siya pa rin talaga yung ibabato sa inyo ni universe. Siya pa rin talaga yung nakatadhana sa inyo. Maaaring nag-explore din yung person mo. Maaaring may mga struggle, may mga bagay siyang hindi masabi sa inyo. And alam mo na mabigat din yung problema pinagdadaanan niya kung bakit hindi niya pwedeng ipaglaban tong connection niyo. Baka kasi may asawa siya, no? Kasi nakita ko sa kanya guys, parang may conflict din siya sa family. And nahihiya siya guys sa judgment. I think pinoprotektahan ka rin ng person mo. Ang problema lang guys, yun ang akala niya na pinoprotektahan ka niya, pero ayun ang akala niya na pinoprotektahan ka niya talaga, pero hindi siya aware na grabe na yung emosyon mo. Okay? Kasi lahat ng galaw mo sobrang limitado para lang sa kanya. Okay? So, ngayon parang ano lang siya guys, kabuti. Pero ayusin nyo rin guys tong mga gulo na to, no? Nasa inyo na lang talaga guys kung paano mo kontrolin tong sitwasyon yung dalawa.
Pero sa pinapakita sa akin, kailangan mo muna ng space. Lumayo ka muna. Okay? Pag okay ka na, saka ka bumalik. Okay? Saka nyo pag-usapan na ready ka na. Tignan natin guys ang advice. Meron tayong time to play. Make time to dance and play. Diba? Parang kailangan daw muna mag-ano ka muna eh. I-heal mo muna yung inner child mo. I-heal mo muna yung sarili mo. Ito nga sabi dito diba? Trust the process. Okay? So, ayan guys. Okay, ito lang naman ang reading nyo. Pero syempre, kukuha tayo ng message sa inyo ng inyong person. Okay. Ano ba ang mensahe sa inyo ng person mo ngayon? Na ito ang pinagdadaanan mo. Mensahe sa inyo ng person mo. Meron tayong, sometimes I stay awake thinking about you. Diba? Kung hindi kayo guys nag-uusap ngayon kasi sobrang limitado ang sitwasyon nyo, ayan, kinakausap ka sa isip ng person mo. So, parang nagkakaroon ng telepathy. So, iba sa inyo guys, naguguluhan, ba't napapaginipan mo pa, no? Oh, inisip ka kasi ng person mo. So, tingnan natin guys. Mensahe sa'yo, I hide behind material things. So, marami talaga siya guys tinago. Okay? Aware ka doon na marami siyang kasinungalingan. Mensahe sa'yo ng person mo. Meron tayong I remember every detail of that day. So, grabe yung regret ng person mo ngayon, guys. I think hindi rin siya, guys, pinapatahimik ng kanyang isip. Kakaisip sa inyo. Okay? Tingnan natin. I want to feel that way again. Naku, mukhang nililimitahan mo na. Siguro, guys, hindi mo na siya pinapayagang pumasok sa buhay mo. Gusto kanyang ma-feel eh. I think siya yung parang gusto niya magmakaawa dito. Kasi parang napagod ka na eh. Napagod ka ng humabol magmakaawa. So parang babaliktad guys yung sitwasyon. Okay, meron tayong I wish things could be different. May mga bagay kasi guys na hindi kayo fit, no? Hindi kayo napagkakasunduan. Last, mensahe sa'yo ng person mo. You and I were too young. Oh, baka babata mo to guys. Masyado pa daw bata kayo that time. So, ayan guys, ito lang naman po ang inyong reading. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli, God bless and love you all. Thank you.